Makakasama na po natin ng isa sa mga kilala at batikang rheumatologists dito po sa Pilipinas mula po sa Philippine Rheumatology Association. Magandang umaga po. Walang iba, Dr. Geraldine or Dr. Jing Zamora. Doc, thank you so much for joining us here dito po sa DZMM. Magandang umaga, Megs and Nina. It's been a long time. Yes, I know. oo. Pero parang kailan lang. Di ba ginagawa natin to, Doc? Yes, Oo. before. May libro si Doc eh. Oh. Oo. I think you were the one nga who interviewed us in la Dr. Penserga before. Yes, yung Hindi bawal ang munggo sa rayuma. Yeah. Di ba libro mo yun, Doc? One of the authors. You're one of the authors. But it's Also, from PGH na publication ng Rheumatology Division. And yun na nga, title pa lang. Ano na uli yung title, Doc? Hindi bawal ang munggo sa rayuma. Ayun na nga. So, yung tingnan nyo isang na, question. tingnan nyo na. Ayan, sabi nila kasi yung chicharon kasi sa munggo. Yun kasi yun, o, di kung may ba? chicharon ka sa munggo. O haluan mo ng beer, yun yung Ay, mataas. Yun ang mataas. Tama. Kaya Uric may acid. Meron kang sisig dyan sa tabi. Ayun na nga. Oo. Nadadamay yung munggo. Sabi, wala naman akong ginagawa. Yung munggo. Yun O, na nga. Doc, so hindi pala bawal munggo? Hindi bawal ang munggo or beans or nuts sa mga rayuma in general. Ano siya, misconception mostly in the Philippines, and also I discovered sa Indonesia also because we have colleagues in different areas. So when we were talking about it, parang yung beans, lentils, ganun, medyo sa bansa natin, sa bansa nila, but not all over the world. So misconception talaga din siya. So, bakit kaya, Doc? Bakit? I'm not sure saan siya nanggaling to begin with, but siguro nagkakataon nga like you said na yung mga mani-mani na yan, pulutan pala, nasasabay sa talagang mga masasama sa gout, no? Yung beer, and other mga savory food, no? Mga chicharon. Maalat, mga maalat. Oo, kasi Ang maalat rin, bawal sa gout. nakakataas ng uric acid ang alat, which is yung sodium, no, sa salt. Also sugar, yung fructose. So, hindi talaga mani or nuts in general yung magandang bawasan kung may gout. So, pwede palang kumain nun, Doc? Yes. Yes. It's okay. Oo. Nutritious ang mga ganong Nuts klaseng at saka pagkain actually. Munggo. Diba? With malunggay. Diba? Tama. Tsaka Doc, marami po tayong mga kakilala na may gout. Sobrang prevalent po ba nito? Bakit po? At sa mga Pilipino? At kalalakihan lang ba? Actually, ang gout is the most common or pinakalaganap na inflammatory or namamagang rayuma in the Philippines and in Asia in general. So, like you said, Nina, earlier, no, ang dami kasing klase ng rayuma. It's a very broad term. And yung gout is just one of the arthritis. Isa lang siyang uri ng arthritis. So, dahil nga ito sa mataas na uric acid, as you said earlier. So, mas common nga siya sa kalalakihan. And yung ibang pasyente namin, bata pa talaga, even as young as 18, 19, no, sa adult rheumatology. And mas nakaka-protect ang estrogen ng kababaihan. Kaya ang kababaihan, mas nagkaka-gout na after menopause. But it's really because of high uric acid. So, mas hindi pa tumataas yung uric acid sa kababaihan before menopause. So, side to side, Doc Jing, sabi niyo po, no, yung estrogen yung nagpo-protect. So, sabihin natin, one of the. So, kung same levels yung uric acid ang isang lalaki at isang babae, pero dahil merong estrogen ang kababaihan, mas prone ba? Yun po ba yun? It's more of the production ng uric acid, mas konti. Sa kababaihan? Oo, mas hindi siya naiipon, oo. Okay, ngayon, Doc, ano ba ang senyales para malaman kung ako ay talagang meron ng gout? So, ang gout talaga, malalaman mo yan pag nagkaroon kay kasi napakasakit niya, namamaga yung kasukasuan. For example, yung first big toe, isa yun sa pinaka-common na area na na-affect. Excuse me lang. Yes, go ahead po. Ayan, sorry. Commonly talaga yung big toe eh. Kapag yung meron... Actually, marami akong kakilala na kita ko na yun pa lang yung namamaga talaga. Usually sa toes, no? And then, joints din ba? So, sa kasukasuan siya usually. So, 50% usually ng unang atake ay sa first big toe. And then, madalas po din yan sa tuhod, sa paa, sa ankle, no? And, pwede ko itong umakyat sa wrists, sa fingers, and even elbows. But it will take some time. Usually sa
lower extremities talaga siya muna and namamaga siya. Ang init niya, yung feeling ng mga tao para silang lalagnatin. Talagang mahirap siyang mailakad. And sabi nga nila, it's one of the rare conditions na a grown man na, very strong and ayaw pumunta ng hospital, yung mapapapunta ka talaga sa doktor kasi napakasakit niya. Kryptonite yan eh. 'Di ba? Parang kryptonite na. Kasi marami akong close to me na talagang hard worker. Pero Ka-age pag mo, hindi naman. Older. Pero pag magka-gout, talagang wala. Wala. Oo, sabi ko sa iyo yung Oo. cameraman ko ng Oo. paborito kong camera. Isa sa mga paborito kong camera. Pero alam mo, Hindi pa pasok, hindi pa pasok. nagpaka-healthy na Oo. siya ngayon. Ah. Dahil kaya bang i-reverse yun, Doc? Yes, Doc. Yes, kayang-kaya. Pwede, Kasi ang okay. uric acid production, ito yung actually gusto naming maintindihan ng mga tao, no? Yung uric acid sa katawan, hindi yan parating kasalanan mo. Di ba usually yan, mag-aaway yan sa clinic. Ikaw kasi kumain ka ng ganito, yung wife, yung husband. Pero usually talaga Host pa ng away. Ang kulit mo eh. Yan. Hindi usually kasalanan ng isang pasyente yan. Kasi ang uric acid natin sa katawan, 2/3 of it is really created by our own bodies. Ginagawa natin ito. So, habang buhay tayo, gumagawa tayo ng uric acid. But some people are overproducers. Nasa genes na yan, no? And then yung 1/3, yun yung galing sa pagkain, sa diet, no? Sa mga beer, ganun. So, if you're an overindulgent person, kung talagang manginginom ka or what, talagang dadami yung pinapasok mo. Pero basically, it's really your body producing it. Are there pre-signs, Doc? Kasi like ako, meron akong, it's in the genes. Oh. So, iniiwasan ko siya. But are there like mga pre na, uy, baka ito na yun, pero hindi pa? Usually sa blood tests lang naman nakikita yung level. And meron kaming mga recommendations from our societies kung ano yung level na gagamutin na kahit wala pang gout attack. But usually, kung nagka-gout attack na, kailangan talaga ng gamot na nakakababa ng paggawa ng uric acid sa katawan. Kasi yun nga, ginagawa ng katawan natin yung uric acid. So we can actually lessen the production, gawa ng mga gamot na pwedeng inumin. Ayun. So, parang maintenance yun na, Doc. Yes. So, yun Okay. yung gusto rin namin maintindihan ng patients. Maintenance usually yung pangpababa ng uric acid. Eh, yan naman ang usaping maintenance eh. Ito na Ano ba naman yung tayo eh. Ano ba yung pag sinabing maintenance? Sabi nga, maintain. Forever na ba yan, Doc? Kasi yung iba, I'm sure ayaw nilang umiinom sila masyado. Yes. Marami pong takot sa word na maintenance medicines. No? Parang feeling ni siguro nila yung nagiging na sila, yung dependent on the medicine. But this is actually why, di ba, people are living longer compared to like maybe centuries ago or decades ago. Mhm. Kasi yung mga condition like gout, kasi ang gout pwede niyang sirain yung kidneys talaga eh. Isipin mo yun, yung ginagawa ng body mo, yung pinapasok mo na uric acid, kailangan tanggalin niya ng kidneys. So kung hindi siya matanggal ng kidneys, doon siya na iiwan, na nagkakaroon ng urate nephropathy, yung stones, problema yung kidney. That's why marami kaming pasyente na kung hindi sila nakapaggamot, pain reliever lang sila ng pain reliever, iba kasi yung pangpababa ng uric acid, iba yung pangtanggal ng maga. Minsan, ang gusto lang ng tao usually is tanggalin yung maga. Yes. Kailangan maintindihan na ibaba yung uric acid. But where does that, tama. kumbaga, thinking come from? Kasi, uy, pag mag-maintenance ako, baka ito naman yung makaka-apekto sa akin. In Hindi the ko long. nga po sure. No? Yes. Baka it's just, I'm not sure if it's also a Filipino thing na, Right. or Asia na na paggamot masisira yung kidney. Pero ang makakasira talaga ng kidney sa gout is yung uric acid level. At saka yung ibang pain relievers. Not all but some. That's why the goal in a patient with gout is ibaba yung uric acid para hindi na siya magka-gout attack. Hindi niya na kailangan ng pain reliever. Oo, yung mismong cause ang gawan mo ng Yes, solusyon. treat the Kasi kung cause. pain reliever ka ng pain reliever, may mga kilala ko ganun, nagpe-pain reliever palagi. Ganun lang. Tapos, the next day, kakain pa rin iinom pa rin sila ng beer, ganyan, magpupulutan pa rin. Parang Tapos anting-anting. meron daw kasing pain reliever. Para anting-anting yun. O, sige, Oo. pwede na. Kawawa yung kidneys. Oo. Yes, So, oo. kailangan maibaba yung uric acid level, treat the cause, para hindi na sila magka-gout attack. So, And it- kailangan talaga usually ng maintenance. And it usually. also happens po, Doc, di ba? Kapag, speaking of maintenance, kapag okay na yung levels, okay na. Tapos tataas na naman. Oo. Kasi So, hindi Oo. na magme-maintenance. Exactly. I will stop kasi okay na. Oo. Tapos babalik na naman sa maintenance. Parang on and off. Parang switch, yes, di ba, Doc? may mga ganun ho. So, actually, sayang din kasi yung time na tataas na naman yung uric acid and then they will have another attack. Yung kidneys mo all this time
is affected kasi nga nahihirapan siyang ilabas yung uric acid sa katawan. Pero Doc, yung mga nagme-maintenance na iba, bukod sa pain reliever, excuse rin nila na kumain pa rin ng mga bawal, like yung mga sinabi nyo nga, sugar, salt, 'di ba, beer, ganyan, or Red meat. alcohol, dahil may maintenance naman daw sila. So, pwede ba? Does it help, Doc? May mga ganun po talaga ding thinking, no? And actually, like, in our clinics, hindi naman kami very, very strict na with diet kung naka-maintenance. Kasi yung ibang patients namin, talagang like, tatanggalin nila lahat ng akala nilang bawal. Pero because they still overproduce, sobra pa rin gumawa yung katawan nila, may gout pa rin sila. So, malungkot na sila. Nag-diet na sila to the max. Nagkakatake pa rin sila. Kala ka naman mabuhay yung mga ganong, di ba? Pero marami pa rin talaga, like, they're very healthy, they avoid meat, ganyan. Pero dahil yung production ng body, yung hindi enough, nagawa pa rin siya ng gawa. Kulang pa din. Kumbaga, Doc, it is what it is. Case-to-case basis per individual. Pero it's still better to improve the diet. So, magbabawas Yes. ng red meat, ng alcoholic drinks. Doc, ano ba yung red meat? Yan, Para ano lang ba yung sa red mga- meat? Oo. Yung mga red meat po, yung mga sa baboy, yung baka, yung sa chicken, yung mga drumstick area. Ay, yun pa naman yung favorite ko. Kasi mas juicy. Ako din. Guilty. Bakit yung drumstick? Nandun ba yung Nandun yung masama? red meat. Although yun nga, kasi kahit tanggalin mo lahat yun, if you're overproducing, Yeah. because you're not taking your maintenance. Right. Ganon din. Ganun din. Kaya mas maganda sabay para din hindi sobrang rigid nung diet. Kasi di ba nakakalungkot din naman yun. Kailangan natin ng talagang lahat. sustainable. Oo. Kailangan sustainable siya for people. For an individual, sabihin natin, Doc, ako po may mana ako, may genes. But malaking factor 'di ba yung kung may iwasan ko yung having an active lifestyle. Factor din po ba yun to reduce your risk of kumbaga high uric acid and eventually mga ganito po katulad ng gout? Yes, you're right. So, if you're exercising regularly, if you have less fat, mas konti yung taba mo sa katawan, mas bababa din yung uric acid talaga natin. So, hand-in-hand talaga yung diet and maintenance medicine. And yung minamaintain, hindi yung pain reliever Yung minamaintain dapat is yung gamot na pangpababa ng uric acid. So, dalawa lang talaga siya sa Philippines and many parts of the world, it's really just allopurinol or febuxostat. So, generic names ito. Sa Philippines, so far, yun pa lang yung available. So, pag pinescribe siya ng doctors ninyo, it's usually maintenance. Every day yan, Doc. And, Usually every Opo. day. And then the doses can differ. Pwede mag-iba yung dose kasi kailangan naming hanapin yung balance na kaya na nung gamot, bawasan yung ginagawa nyo. So, meron kaming target. Dapat less than 6 milligrams per deciliter yung lab result when you check your uric acid. Yun yung goal namin. Ibaba siya to less than 6. Kung may tophi na, yung tophi po kasi ibig sabihin nun yung mga bukol-bukol na uric acid collection in the, usually yun, nasa ear, nasa hands, nasa elbows, bone area. Literal, physically. Kasi makikita May namin kita. na meron So, kang I'm not bukol-bukol sure na kung white. meron kayo sa audience na may mga tophi na tinatawag. Pero pwede talaga siyang, sa sobrang dami sa bloodstream o sa katawan, nilalabas talaga na siya sa Ganun outside. kalala, Oo. ibig sabihin. Advanced na yun, Doc. Advanced siya Na yun, no? physically. Pero pwede pa hong mawala din yun with continued sustained lower uric acid levels. So, pag ganon, ang goal namin is less than 5 milligrams per deciliter sana yung level ng uric acid ng pasyente. Oh. And Doc, pag nangyari yon, so you still have to take your maintenance. And at what point yung sabi niyo pwede i-reverse na wala siya? Pwede ba yun? Na hindi na ako magme-maintenance? For most people, naka-maintain talaga For life Siguro yung talaga. iba lang ho talaga na, siguro wala silang gaanong genes na nakaka-overproduce. Pero, sobra talaga silang indulgent. Meron kaming rare patients na talagang, yung alcoholic na talaga. Before, overindulgent, very obese, and then nag-change talaga sila ng lifestyle. Merong mga ibang tao na talagang pwede namang hindi mag-maintenance. Kung if you check the uric acid level, it's less than 6 with lifestyle modification alone and diet alone. Pero rare po kasi yon in the Philippines. Oh, may Alright. last question muna before Sure. we take a break. May question si Fandulan. Hindi naman to last question, no? Sa tinatanong niya, bawal daw ba ang soft drinks? Ang soft drinks kasi
puno usually ng sugar. If you Yes. check the label, may fructose. So, Yes. yung fructose, nakakataas din ng uric acid yun sa katawan. So, mas maganda pong umiwas. Alright. So, Doc, huling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners. So, ang pinaka-important po siguro na maibabahagi ko is iba-iba ang klase ng at sanhi ng rayuma. So, mas maganda pong ipacheck natin to sa inyong doktor because iba-iba po kasi yung gamutan dito. Yung gout ay iisa lamang sa over 100 causes of arthritis. And iba-iba yung gamutan nila. Alright. Maraming salamat po, Dr. Jing Zamora, for your time and education sa ating mga listeners in this Monday. Thank you po, Doc Thank you. Jing. Thank you.